Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So, number 4 model na tayo. Anim ito, no? May 3 model pa tayo. Magandang gabi po. Shoutout po sa mga bagong taga-subaybay. Comment po tayo kung saan tayo nakasubaybay ngayon. Sister Jenny Burwell from San Jose del Monte. Del Monte. Del Monte. Naging, San Jose del Monte, Bulacan. Brother Leoncio Unico. Sir Franz Tolan from... Nakalimutan ko, taga saan si Sir Franz, no? Alaminos, Laguna, Brother Rabi. Si Sir DK Matt. Yan. Mention ko ba pangalan nyo? Sundalo po siya. Wilfredo Balagtas from Imos, Cavite. Pastor Jaime Orcales, Sister Perla, Brother Junior JR Abalos from Western Samar. Sir Ray, si teacher need pa mag-aral kasi di siya ready. Binabasa lang niya ang lesson siya. O, ayan. Nabasa ko na po ito. Kaya okay lang na basahin ulit. Kasi recorded siya, no? Thank you po, Sir Ray. So, sa corridor model, itong corridor model naman natin ay from centering yan. Centering. Mula sa centering and then ibig sabihin kasi ng corridor, mag-aano ka ng map, no? It refers to a pathway or stretch of road. Yan. May mga roads, then paplanuhin mo from center, yung hub model niyan, pupunta ka na sa mga towns. Parang hub din, Parang hub din siya. So, a corridor refers to a pathway or stretch of road that connects multiple towns or cities. It can be thought as a zone. So, meron kang zone ngayon, itong pinaka-headquarter. And then, merong effort na gagawin dyan, magpo-focus ka. So, the corridor is both literal road and strategic regions that help ensure consistent presence of church in neighboring communities. So, just like retail business might aim to position outlet for better coverage and access. So, kailangan madali lang talaga yung access niya. I-strategize mo ngayon yan. Kaya tawag dyan ay corridor model. So, that model is used for geographical connections in commercial ventures, and in this church planting method, the focus is on saturating a geographical area along a corridor, ensuring that church plant are systematically and strategically placed in key towns. So, may key town and then magkakalat sila ngayon sa defined route. Okay? So, this maximizes the reach and influence of the church planting effort, helping to create a network of churches in areas that are connected geographically and socially. So, yan po. Ito, meron tayong study case. Church of Nazarene sa Pilar. Church of Nazarene ulit tayo, no? Ito yung sa Pilar, Argentina. Led by Dr. Bruno Radi. Si Dr. Bruno Radi, namatay na po siya. Kinuha na siya ni Lord. So, siya ang regional director ng Church of Nazarene in South America. He implemented a church planting strategically. Nung una, ano lang po yan? Centering lang, and then nag-strategize siya ng 180 kilometer. So, radius. Nag-radius ang ganon. Lahat ng pwedeng maabot mula sa center. So, ginamit niya yung mga estudyante, mga seminary students, para mag-start ng churches. So, his team identified key towns and yung route papunta ron. Nagkwenta din sila ng mga kung magkano ang gagastos yung pamasahe, ibabalik nila yon. So, supported din sila doon. Siyempre, seminary students. At naging naging isang katulad nito, naging nung seminary student po ko dito sa may International College of Mission under Bishop Loreto Solmerin. Yan. Nadistino po ko dito sa Haven of Worship Alalay Grande. So, ganun din yung mga style noon. At yung misis ko naman, idinistino naman siya sa Asinggan, Bobonan, Pangasinan. Ano pa lang kami noon, bagong kasal. Doon na siya nakadistino. Actually, parang hindi pa kami kinakasal.
That was way back 14 years ago na. And by God's grace, may church na rin doon. Mamaya papakita natin. So yun naman yung tinatawag na corridor model, no? Corridor model. So each weekend, ganun ginagawa pag mag-seminary students kayo eh. Yung teams, they are being deployed to towns where they evangelize, built local contacts, and followed specific church planting plans. So talagang merong plano doon. After 2 years, the initiative resulted in 5 established churches, which later helped start several more. So noon yan, matagal na ito, no? Mga 1980s. And then ngayon, eto, marami na po sila. Bunga na po ito ng tinatawag na corridor model. Ito na po yung pinangalan nitong convention center na ito kay Dr. Bruno Radi sa South America. Diba? Particularly in Buenos Aires po yan. At kung gusto nyo makita, ayan, meron pong link dito. Sa Argentina po. May link po dyan sa baba. Pag kinlik nyo yan, makikita nyo po itong case study natin. Good evening po, Sister Irish from Hong Kong. Sa corridor model naman, ito yung mga natin, kailangan na matandaan. May mga criteria. So even though the corridor model has not been widely implemented, lalong-lalo na kung wala kayong seminary, sa centering church, di ba? Ay ito naman yung mga criteria niya. So number 1, there must be a leadership team that is committed to developing a geographical strategy and to investing in its implementation. Kapag walang mag-initiate ng ganun, walang mangyayaring corridor model. And then yung sponsoring church or a district must be willing to set aside human and financial resource to facilitate the initial months of ministry. Kasi hindi ka naman makakilos kung walang involvement na pera dito. So continuity and persistence are paramount of this model to succeed. At hindi pwedeng pahinto-hinto. Kailangan talaga consistent. Kasi yung mga tupad doon, parang magsasawa sila kapag ganun. Pero by God's grace, yung unang destino ni Mrs. ko dito sa Bible study niya doon before naging church, nahinto din yun ng matagal. Pero nung binalikan, ayun, biyaya ni Lord, may nag-donate na ng lupa until nagkaroon ng church doon. So, each location must have at least 2 workers assigned to the church planting. Sa Matthew 10, instruction are key for these workers. So eventually, this local church planter develops skills that can be used by the sponsoring church to plant the daughter church in its own periphery. Dahil ikaw yung naging anak, bahala ka na kung ano ang style na or model na gagawin mo. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-corridor dahil wala kang seminary. Hindi ka rin center. So mag-a-adapt ka ngayon ng ibang strategy para magkaroon ng daughter church. At yung center church naman, maghahanap na naman siya ng ibang pwedeng i-church plant. Then ikaw na bahala magparami sa inyong local or malapit sa municipal. So parang katol, di ba? Mula sa gitna, palayo. Parang katol. Very systematic din ang corridor model. Hindi siya lalayo agad. Yung ibig sabihin nun, hindi siya tatalon agad sa tara, punta tayo sa ibang bansa. Hindi pa na-saturate yung ano niya, lugar niya. Then, ito, isa sa mga sikat, small group model. Yan. Sino sa inyo ang involved sa small group? Maraming pangalan ng mga small group na ito and magbibigay tayo ng 10 small group models. So one of the best structure that develops leadership in the quickest and most efficient way is the small group model. So the largest and most effective church as far as discipling and reaching people in the entire world is concerned are small group or commonly known as cell group. Yun yung pinaka-common name ng small group, cell group. At magbibigay tayo ng isang case study sa Redeemer Presbyterian Church. Itong si Pastor Tim Keller, he passed away last 2023. Siya yung
isa sa mga inilagay natin na example ng quotation, what is church planting? Sa natin yung lesson number 1, si Pastor Timothy or Tim Keller. Mapapanood nyo rin siya, meron siyang mga magagandang preaching sa YouTube. Sa Redeemer Presbyterian Church ang ating excuse me, case study natin, founded by Timothy Keller in 1989 in Manhattan, New York. So he started a vision to reach urban dwellers using a small group. So sa urban to, sa city. So ngayon, he used that for outreach and discipleship. So these groups met in diverse setting. Iba-iba kung anong setting, bahay, office, park, school, fostering community and addressing contemporary issues. Yun yung ginagawa niya, mga contemporary issues. And today, Redeemer Church has grown to over 5,000 attendees across multiple sites, and through its Redeemer City to City initiative has helped plant more than 870 church. So praise God, in 150 cities worldwide. So ganun karami ngayon yung mga churches na daughter church na true cell church po yung, or small churches or small group pala, I should say. Yun yung model na ini-start niya. So the model emphasizes small groups, cultural engagement, leadership development, transforming urban ministry strategies globally. So napaka-strategic kasi ng small groups talaga. And I know marami sa mga church leaders natin dito and church workers na meron tayong small groups. Hindi pwedeng wala. Meron talaga. Oo. Anong small group meron ka? So, mag-cite tayo ng mga small group model mamaya. At ito yung mga qualification ng small group. At magbibigay tayo ng 5 e-books na about small groups lahat. Yan, yung e-book na yon, basahin nyo at may assignment po kayo na yun po ang gagamitin nyo. Mga e-books na yun. So, if you will enroll this, only for 350, mabibigyan kayo ng lahat ng e-books na yon. Actually, more than 20 e-books ang maibibigay. All of these are e-book related, church planting related e-books. Plus, itong ating PowerPoint, ibibigay din natin sa inyong lahat as our manual. So, yan. Others become a referral point for unchurched people who would step by step feel more comfortable with the idea of faith gathering. So, sa umpisa, siya, yung parang referral lang, isama natin si ganito. Kahit hindi pa nag-church, pero part siya ng small group. And then, eventually, nagiging church na yung community nila, hindi na siya makatanggi kapag merong fellowship na dun sa small group na yon. Okay? Church na yung tawag nila kahit sa bahay man yan or sa park. So, they already call it a church. Pero, unofficially, na hindi siya building talaga. Pero ang church naman kasi, di ba, tao naman talaga yon. If you go out and you are called out, go out from your place, from the word ecclesia, na talakay na natin to sa church. Sa theology of the church or ecclesiology and study of the church. So, ito yung mga natin, characteristics ng small church. It focuses on the outside outreach church. Yan, basta merong mga lumalabas, mga maliliit na gathering in location that meets the need of prospective believers, pwede sa home, coffee shop, restaurant, or it builds increasingly nurture the sense of community, depende kung anong community, or focuses on its own multiplication from small churches to another small churches, or mutually supportive relationship and accountability. Yan, talagang yung bonding nila, 2 or 3 gathered, at least 2 or 3 gathered lang, ay talagang intact, then they call themselves a small group.
And it starts with a volunteer leader from sponsoring church but normally develop its own leader from within. So it strengthens the concept of corporative or corporate solidarity that results from Christian conversion. At ang lakas din sa quantity, malakas din talaga ito makadevelop. Sa quality, ang problem kapag puro practicality lang, yun, ang daling masway away kapag mayroong tinatawag na medyo deepening the roots. Kaya dapat ang small group natin, after ng practicality or alternating natin gawin, na ang sharing is practical and doctrinal para hindi madaling masway away. So ito yung mga small group model natin. 10 ito. Bilisan na lang natin, no? Sasabihin ko yung small group model and then may example ng mga churches dito sa tabi niya. Aling model kayo dito? Or ano kaya ang bagay na model sa church where you are in or involved? Ano sa tingin nyo? Ayan, sa 10. Magitin natin yung number 1, sermon-based small group. Ito yung after mag-sermon ay merong question or may pag-uusapan kayo na inclined dun sa sermon. Yun yung sermon-based. Diba? Sa Saddleback Church, California, yun ang ginagawa nila. At ganun din ang ginagawa namin dito sa Alelay Grande where I'm pastoring this church in 17 years. Nag-sermon-based small group kami po doon. Hinahati namin yung young people at saka mga magulang and then nagkakaroon sila ng konting sharing. Kasi ang fellowship po doon ay 8 to 10. So, may 30 minutes silang mag-fellowship. So, may small group na nagaganap. Kung tanghali na matapos yung inyong gawain, ang hirap mag-sermon-based. Pero naka-attend po ako sa General Santos. Pagkatapos ng service nila doon, ay nag-small group sila sa Gensan. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Bishop. Ang tagal na nito eh. 2014 pa. Kaya medyo nakalimutan ko na sa Gensan. Basta isang malaking church po dyan sa Gensan. Yung mga nakakaalam ng mga malalaking church dyan sa Gensan eh, PM nyo ako or mag ano kayo. Baka mabanggit nyo yung pangalan ng bishop na yun. Isa sa may malaking church dyan, mega church sa Gensan. Cell group. Ayan, cell group. Itong cell group na to, popularized to actually ni David or Paul Yonggicho ng Yoido Full Gospel Church. Alam naman na natin tong cell group na to. Or maybe a house church type model where similar smaller groups of people gather in homes or Bible study or fellowship or prayer. Basta ang mahalaga, small lang sila. Ang mahalaga dyan ay yung discipleship, relational growth, and close-knit community. So yun nga, ito yung Yoido Church. From 50,000 nung 1960s, 1980, 1990, naging 50,000 cell group nila. Ngayon, ang update is nasa 100,000 cell groups, ranging to 80,000 to 100,000 small groups ang nagagather. Yan yung Yoido Church. Sa South Korea po ito. Diba, ang dami. Hindi yan lalago ng ganyan kung hindi dahil sa small group. At hindi lang naman dyan sa iisang center yan. Marami din siyang mga anak. Marami ding mga small churches or daughter church. Then another small group, yung tinatawag nilang D groups. O sino may D group dyan? Ang alam ko, D group din ata kay Peter Tanchi. Tama ba ako? D groups. Correct me if I'm wrong sa lahat ng mga naka-attend na or nakakaalam ng strategy ng small group ng CCF. D group. Kayo po, anong pangalan ng mga groups ninyo? Baka may pangalan kayo. Diba? D group. So, focus on one-on-one small group mentoring. Yan. Meron tong discipleship method talaga. Meron silang mga handouts.
Discipleship 1 or D1, D2, D3, D4, mga ganyan. D group ang tawag doon. 3 to 4 din. Ang example dyan ay ito, yung Christ Fellowship sa Florida. Meron din sila niyan. Intentional discipleship ang kanilang pinopropose. And Life Transformation Group or LTs na tinatawag o LTGs. Meron din ganyang group na tinatawag. Etong The Navigators na LTGs, 2 to 3 hanggang 10 or 12, pagka ganun, pag naging 12 na, hinahati na nila sa dalawa. Itong The Navigators, Life Transformation Group ang tawag din sa kanila. Wala silang current na church talaga na yung mega church, wala. But ang kagandahan, monitored talaga yung mga groups nitong mga to by strong leadership. Kaya ang tawag dito is organic church. Organic church siya. And marami din na ganito eh. Instead na gumawa sila ng mega church, ang gusto nila organic church. And then sometimes once in a month or quarterly, nagmi-meet na lang sila sa isang lugar. And sobrang dami nila. Grabe. So very organic. Ang tawag dyan ay organic church. Itong example natin is yung The Navigator Global Ministry. Pwede nyo i-type maging case study. Hindi ko na nilagay dito yung case study ng The Navigators kung paano sila nagsimula ng ganun. Basta yun yung life transformation. Actually, maraming ganito na model ng life transformation type. At mamaya meron ding isang type din na ibabanggitin natin. Moral transformation naman. So, ito naman, number 5, Grace Group. Sa Wesleyan, ang tawag sa kanila, Grace Group. So, alam niyo na ibig sabihin, basta small group din yan. Sa Bible Study Group, pag napaka-generic ng pangalan nyo, ayan, independent church, wala kayong tawag sa grupo nyo, ang tawag nyo, Bible Study. Diba? Sino dito ang Bible Study ang tawag? Yan, dito kay Pastor Jerome daw, D4. Kay Brother Rogelio naman, Pastor Rogelio, Shepherding Group, S Group. Pwede. Blessed evening po, Pastor Arnulfo from Tarlac City. Yan. Kayo po, ano ang group? Anong tawag nyo sa group nyo? Bible Study Group? Or Support and Recovery? Ito yung sinasabi ko na support group na isa, itong Life Transformation Group or Recovery Group. Pero itong Recovery Group, it centers about grief addiction recovery program. Specialized to. Pwedeng LGBT recovery na maging totoong lalaki at babae sila. Ganun. Support recovery groups yon. Pwede nyong tawagin kung anong group ito. Yan. Life group daw kay Pastor Justin. Connect group naman kila Pastor Arnulfo. Wow, Sister Jenny. Deborah Group. Etong kay Deborah Group naman, may tawag din dyan. Mamaya, sa number 10. Meron din tayong tinatawag na mga prayer groups, di ba? Mga intercessors. Prayer warriors. Anong tawag nyo sa mga ganyan? And sometimes, they have meetings din. So, small group din yan, yung mga prayer groups. At ngayon, mostly online yung prayer groups natin. Tulad dito sa Even of Worship, meron tayong tinatawag na Uni-Week, which is United Weekend Empowerment for the King. Yun yung pinangalan. Actually, ako ang nag-suggest ng pangalan and tinanggap naman nila yung pangalan na yon, Uni-Week. And that is our online prayer meeting, which is nagkakaroon pa ng pa-Gcash, pa-effect, alam niyo naman, para may mga kaluluwa din na bunga ng Uni-Week na yon. Or actually hindi pa Uni-Week noon meron sa Heaven of Worship or Daneta. Ang tawag nila ay makakalimutin ako plug-in. Yan. So yung plug-in na yon, nagkaroon siya ng mga bunga. As in lost souls yon, pero na-save sila dahil nanood sila online. And missional communities. Ano ba yung mission nyo? Community service ba? Evangelism? Or local neighborhood outreach? So, meron yan yung Austin Church. Itong tinatawag na missional communities. MCs.
So these group are focused outwardly on engaging mission and service. Pakain, and then habang nagpapakain ng bata, yung mga nanay ginagather. Yan. So yung Austin Stone community, meron silang mga mission communities. And affinity-based. Yung Deborah group, Sister Jenny, ay ang tawag doon, affinity-based. Affinity-based group. Bakit? Because that group is formed around shared interest or demographic or life stage. Maybe adult, mga parent, men or women, o di ba? So, you are building connection through common interest while integrating spiritual growth and discipleship. So, sa North Point community, ito pong church na to sa Georgia, meron din silang small groups na affinity-based. Kahit hindi part ng kanilang church, halimbawa, mga teachers and co-teachers, they are ministering to those teachers kahit hindi sila maakay. So, yun yung affinity-based group nila. So, yan yung, excuse me, yan yung 10 church group models, no? Small group models natin. Alin ang mga model na meron sa inyo sa 10 na yon? Small group, cell group ba yan? Or discipleship group? So, assignment natin, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga enrolled student, make a step-by-step plan how to start a small group. Kung meron ka ng small group, ikaw yung mag-start ka ng sarili mo. Halimbawa, pastor ka na, no? Paano ka mag-start ng cell group? Halimbawa, affinity-based group. Ayan. Ikaw yung pastor na mahilig sa music. So, magbubuo ka ng pastoral fellowship na mga musicianaries. O, di ba? But then, mag-small group kayong mga musicianaries. How to build a smaller group ng mga musicianaries. O yung mga mahilig sa online, mga digital missionaries na mahilig mag-vlog. O, di ba? Magkakaroon ka na ngayon ng isang small group ng mga vloggers. How can you... And yung small group ng mga vloggers na yun, kahit mga unbeliever, akayin mo. And then you're gonna have a fellowship of digital missionaries. At yung mga influencers na yon ay masave sila, di ba? Kaya mga ano rin yan, mga strategies din yan. Until such time na pwede mong ayain ka sa bahay nila, makita mo ay strategic to na maging ang tawag dito, magkaroon ng opportunity na magkaroon ng church sa vlogger na yon, di ba? Or mga bike, mga nagmomotor, mga riders group. So, make a step-by-step plan. Kahit anong klaseng group, mga kapatid, step by step. Ano ang gusto nyong gawin? So, step by step. From zero, and then how to. Okay, hanggang sa scheduling. So, send your answer to our school email at mobilebibleschool@gmail.com. Sa mga hindi enrolled naman, ay pwede nyo pong i-enroll to ng 350 and merong mga inclusions ito. Kasama na po yung PowerPoint natin na pwede nyong ituro sa inyong church planting team or mga church leaders. Gawin yung series, discipleship. And then yung disciples mong yan, i-incorporate mo itong church planting, mastering church planting, and then hayo agad, schedule agad. So, di ba? At meron ka pang 20 plus related ebooks na makukuha if you will enroll this Mastering Church Planting for only 350. So, etong house church model number 6 and last but not the least. So, ito na yung pang-anim natin na model, house church model. The house church model in church planting is a strategy where a small group of believers gather in homes instead of traditional church building. So these communities are typically more intimate, flexible, and focused on discipleship, allowing organic growth, organic siya, tulad ng sinabi ko kanina, through personal relationship. So this model leads to multiplying small congregation rather than building a large centralized churches and making it effective for rapidly expanding church network in diverse or restricted areas. So yung mga churches nyo ay pwedeng maging house churches model, yung mga small group models. So ito po ang ating example Heaven of Worship Church. Meron tayong case study dito. So the Heaven of Worship Church, which is
from Action Ministries before, which has 17 congregation, often began in homes. During the pandemic, itong pandemic lang, 3 of the Haven of Worship current church started in living room. Yung isa, garahe lang. Ito, garahe. Ito, living room lang po ito. And backyards. Ito, backyard. Ito po, backyard. Ayan, backyard. So, doon nagsimula itong tatlong ito. And by God's grace, dalawa sa mga churches na ito ay may nag-donate ng lupa, and then to follow, nag-donate din ng pampatayo ng church land. So, house church lang, ayan, garahe lang po, at saka ito backyard lang, bahay lang. And so by God's grace, dito sa Bobonan, Asinggan, Pangasinan, ito na po 'yon. From garage, yan, pakita natin zoom. From garahe, after a year, dahil may isa ditong kapatiran na nag-donate ng lupa niya, sumunod na bless naman na may nag-donate materials. Then today, ito na po yung current church sa Haven of Worship Bobonan, Asinggan. At ito naman sa Haven of Worship Diaz, Pangasinan, house church pa rin. Hanggang ngayon, nagbunga ito 2020, bunga ito ng pandemic. And hanggang ngayon, house church pa rin to. Wala pa mang sabihin natin na church, na physical church na ganyan. Ito naman talaga ang church, 'di ba? Na mabibilang yung mga tao. So, meanwhile, One House Church has been meeting in home until ngayon. So, although they are still waiting for funds to build their chapel in Diaz, Umingan, Pangasinan, the members remain strong and continue to grow. So, ito po si Pastor Antonio ay siya po ay isa sa mga leader natin ng mga men's at saka sa mga adult Bible study. Madalas siyang humayo sa mga bahay-bahay. Siya yung Bible study leader natin doon sa pinagpapastoran natin sa Alalay Grande. Until one time, ang nangyari ay na-stranded siya sa isang lugar diyan sa Diaz, Pangasinan. May binisita siya doon na lugar lang na ibang prospect niya. Dahil lumakas yung ulan, nagstay siya, nakita siya ng Bible, sabi niya, pwede po bang yung Bible? Nakwento ko na ito, di ba? So, siya po yun, si Pastor Antonio. And then, after ng siguro mga 2 months na Bible study, nagbiro siya na kung gusto nyo, dito na lang tayo gimong. Gimong tawag nila sa Ilocano, mag-service, church service. And then, sabi nila, sige po. At nakalimutan ni Pastor na yung sinabi niyang ganun. Until ipinaalala na lang ng mga miyembro na sabi niyo po, na tayo dito, gimong. So, to make the long story short, nag-start sila ng church service dito sa SM, Silong ng Mangga, at ito po yun, Silong ng Mangga. Pag umuulan, doon sila sa loob ng bahay. Hanggang ngayon, ganyan pa rin po. So, our current president, yours truly, Roderick De Vera, I casted a vision for Haven of Worship, which has 17 current churches, na nagcast ako ng vision na 30 in 2030. So, 17 na ang churches, current church ng Haven of Worship. I casted a vision to the pastor sa last meeting namin na sa 2030, we have, kailangan maging 30 tayo. So, kulang pa ng 13 churches bago mag-2030. At may mga strategy tayo, step by step, long-term strategy para maabot yon. So, ito yung house church model. Sabi ni Towns, Stetzer, and Bird, meron 7 characteristic daw ng house church. Number 1, community of conviction. Number 2, learning communities. Ikatlo, faith formation ng communities. Ika-4, value formation ng communities. Ika-5, mentoring agencies. Ika-6, belonging communities. And last, providers of self-identity. Sabi nga dito ni Alex Abraham, CEO po siya ng Operation Agape India. He has contributed the 7E for successful missional outreach. So, ano daw dapat gawin natin for successful missional outreach? So, these are the recommendations that can be applied for successful church planting. Number 1, end vision.
kailangan sa umpisa pa lang may ending na sa utak natin. Sabi nga ni Stephen Covey ng 7 Habits of an Effective Person or Effective Leadership, you have to begin the end in mind. So, doon ko una tong na-encounter yung begin with the end in mind. So, how would one know that the church planting goal for a given area has been reached? So, end vision tawag doon. Ikalawa, entry strategy. Different roles but same goal. Identify strategic doors of getting to the communities and neighborhood to reach. So, kailangan alam mo yung mga entry mo. Sino mga entry point dyan? Yun yung tinatawag natin na arrowheads. Sino yung arrowhead dyan na pwedeng targetin? Evangelism. Hindi pwedeng walang evangelism. So, anong type ng evangelism natin? One type is crusade. Ano ba yan? Basketball. Forming a affinity group. Yung tulad na sinabi natin kanina na mga bikers club, di ba? Or mga painters club. Yan. Mga mahilig mag-painting. Kahit ano. It could be a type of evangelism. Digital evangelism. Pwede pa rin. Then, utilizing all creative means possible to reach the people who do not know Christ. And, crusade man yan. Healing crusade. Bahala ka. Doctrinal type crusade. Question and answer. Pwede. Any evangelism type. The effective discipleship, making the best resource available to move from addition to multiplication as fast as possible. Discipleship talaga yung kailangan strategic discipleship ang gawin and intentional. And kalima, establish churches. Church have to be planted so the gospel can continue to flourish. Hindi pwedeng small group lang. You have to declare na it is already a church. And equip leaders. These leaders are equipped by the sponsoring local church. Paano mo ite-train yung mga leaders na yon? Para yung mga small groups na yan ay sila na rin ang kanya-kanya nila na kahit wala ka, they still continue the work. And then evaluation and accountability. Hindi pwedeng walang evaluation. An evaluation will be conducted at least annually and will be communicated to various core leaders and ministers. Actually, kulang yung evaluation na annual. Kulang yan. Quarterly, ang pinaka-konti talaga na evaluation na kailangang effective. So, magandang gabi po. Pastor Leo Disipulo from Cavite. First time. Yan. Welcome po kayo sa Mobile Bible School. Please share ang atin pong live ngayon. At don't forget to follow our page na rin, Mobile Bible School, para every week nagkakaroon tayo ng free Bible School subjects na tinuturo. Iba-iba. Free po yun, manood. Pero kung gusto nyo ng diploma, gusto nyo ng certificate, mag-enroll po kayo. Kung gusto nyo po nitong PowerPoint, mag-enroll po kayo at magkakaroon po at papamigay po natin yan sa mga officially enrolled. Shalom din po, Sister Jovita Julieta. 1. From what location nyo po? Yan. Shoutout tayo ng location natin. So, ayan po, starting a new congregation. And ito po yung movement ngayon na update para sa bawat isa. Meron tayong tinatawag na Billion Soul Movement. At sa Global Church Network, marami pong kasama dito. Itong Agape, isa na rin po dito. Itong Agape India. Dito sa Pilipinas, marami din pong kasama sa Billion Soul Movement. So, maraming evangelical church na part ng Billion Soul Movement. Even Methodist Church at saka OFM, ang OFM Literature, kasama din sa Billion Soul Movement, CBN Asia. So, kasama po ba ang organization natin dito sa Billion Soul Movement? So, kailangan natin ito. Bakit? Pinagmamalaki ng mga, I'm sorry to cite a religion, no? Yung Islam countries, ang mga Muslim, pinagmamalaki nila talaga na sila ang fastest growing religion na naunahan nila ang Christianity. So, by numbers, kasi nila nakukuwenta. Sa atin hindi sa demograph hindi siya nakukuwenta or kulang tayo sa statistics. So gumawa ngayon ang Billion Soul Movement ng statistics. From September 2005, naka 1 billion to 2 billion
ito na po yung current natin na progress. Nasa 1.3 billion na tayo. Praise God. From zero church, ilang church na? 6,879,340. Praise the Lord. Amen. Ang target natin, 5 million churches. 5 million churches pa. Sumobra na nga dito sa 6, di ba? So, praise God. You can, pwede po kayo mag-explore sa Global Church Network and para makita natin yung updates about sa mga church planting movement natin sa buong mundo. Sabi nga nila, kung gusto mong lumaki, dumikit ka sa malalaki, tumingin ka sa mga malalaki, pag-aralan mo kung paano sila lumaki, dahil kung sinong kinakasama mo, yun din kayo. Iron sharpens iron. Okay? Kaya yung mga independent church, kailangan maki-involve din kayo sa mga fellowship ng mga malalaking churches. Wag tayong masyadong nag-isolate, baka mapagkamalan kayong kulto-kulto, kapatid. Watching from Season Pangasinan, shout out kay Brother Jim Henley Jan. So, marami pang sample na binanggit, strawberry runner mode. Kasi ang strawberry, pag yung nanay niya, kinalat niya yung kanyang stem, ang tawag dito runner di ba? Runner. So, mga anak yun. At may dalawang, actually ito nabanggit na natin kanina to, yung umalis yung pamilya and then pumunta sa lugar. So, another geographic area yon, members in the church, and then, actually magkaibang book kasi ito, kaya inulit ko lang. So, i-review nyo na lang sa mga mag-a-avail nito, 350, basahin nyo po ito sa inyong pag-aaral. So, itong socio-economic, depende sa kung anong common interest. So, katulad din nung kanina sa affinity group. And pinaliwanag kung ano yung, actually itong strawberry runner, daughter church mode din ito, na DNA mode. So, idinagdag ko lang dito kasi galing siya sa isang book din. Pero same lang yun sa daughter church. And sa individual church planting mode, ito naman yung mag-isa lang na kumikilos. Kasi may mga ganyan talaga, yung mag-isa lang siya. May mga taong mag-isa lang niya talaga. Ang tawag doon na pioneering, na hindi siya umaasa ng ka-team or ka-brother, basta siya lang mag-isa. So some individuals are gifting pioneers. Ang tawag sa kanila mga pioneer. Sino dito ang ang gifted pioneer? Meron talagang may ganyan na apostolic type pioneers. So may dalawang klaseng pioneer. Yung tinatawag na founding pastor pioneer. Pag naka-found na siya as a pastor ng isang local church, magte-train siya ngayon ng mga associate pastor niya, and then si founding pastor yung umahayo. So, ako po yung ganitong type. Iniiwan ko yung mother church kasi wala silang burden na sila yung maghumayo. Ako ngayon nangahayo. So, founding pastor. And yung isa naman ay pioneer. Yung pioneer, kahit hindi pastor. Ito yung planting with the pioneer. Kahit elder lang na sinasabi or leader, ayaw niya magpatawag na pastor siya. Pero siya yung dahilan kung bakit nakakapag-start ng church sa isang lugar. Kapag establish na yung church sa isang lugar, aalis na naman siya. So, ayaw niya magpatawag na pastor. So, pioneer na lang tawag natin sa kanila. At si founding pastor na pioneer din, pero pastor. So, dalawang klase lang yun. So, yung susunod natin na next and the last. Sa susunod na yun, ibang panahon na, is all about fertilizing the soil. What? Fertilizing? Opo. Allegorical po yan ha. So, abangan natin. So, maraming salamat po. Kaya, praise God, yung mga pioneer natin, salute po ako sa inyo. Talagang nakakahanga po ang inyo pong gawain. Isa sa mga type naman na may mga nabuong church, isa dito sa ng Kamaliran, ay sa pamamagitan ng debate. Di ba may mga ganun din? May isang dahilan dahil yung founder ng
Action Ministries na si Bishop Loreto Solmerin. Magaling siya makipagdebate, tas doctrinal yung type niya ng evangelism. So nagkaroon ng church diyan ng Kamaliran by Pastor Johnny Laguna, late Johnny Laguna, isa sa mga mentor din namin sa Bible School. Doon po 'yon nag-start. So, yan. Kayo, anong kwento ng church kung saan kayo naroon? Alam nyo na ba? Pag hindi, tanong nyo sa pastor nyo. Para alam nyo rin kung paano nag-start at magkaroon tayo ng inspiration, di ba? Kung alin dito sa mga model ang ating nabanggit. So sa 27 na atin pong kasama sa live streaming, thank you, I appreciate you all. Sa mga nasa Zoom naman, ay screenshot po tayo. Pwede po kayong mag-on cam. Kung nahiya po kayong mag-on cam, mag-off cam lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po required ang mag-on cam. Walang dagdag na grade kapag nag-on cam kayo. So, praise the Lord. Yan. Good evening po sa lahat. At I'm encouraging na magpatuloy tayo sa mga small groups natin. Maging active tayo sa Bible studies. Mag-involve tayo kung di pa tayo involved ng small groups. At sabi nga, hanggat maaari, everyone in the members ay maging disciple. Kasi yun naman talaga ang intention ni Jesus Christ. Sabi niya sa Matthew kung bakit tayo inutosang humayo is to make disciple, di ba? Teach and make disciple, hindi make members. So, sadly, most of the members in the church are members. Go ye and make members ang nangyayari, not make disciple. So, nawa, ang product natin ngayon, bago mag-2030, gayahin nyo po yung vision casting na ginawa ko sa organization where I'm involved in, sa Haven of Worship. I casted 30 in 2030. So, kung ikaw naman ang bibigyan, so ano yung sayo na inilagay ni Lord sa iyong puso?